Manila. Magiging naman para sa susunod na battle ngayong gabi. Linya-linya, Crown Manila, Hype Beat, saka sa Underground David Loading Decal, Printing Near Me. Real jokes, declassified. Ito, umpisa na natin. Sa kanan ko, magingay para kay Shocks. Shoutout pala sa kumpare ko, si Arthur Yokuyok. Vanguard, kamay-ingay. Yan, sa kaliwa ko magingay sa pagbabalik ni Don sa Dem. Nga pala sa kumpare niyang basurero. Yo. Yun lang. Breaking point or dito sa game. Panalo si Shocks ng toss coin. Pinili niya mauna si Don sa Dem. First round para kay Don sa Dem. Pakinggan natin lahat. Yo! Puta, naka-green pa. Galing magdala ng problema. Taka na, para ang taong plema. Yung ginagina nito. Ano yung mo, para kang taga-nemic na taong lamok. Ikaw lang yung pikolong di sumasabog. Okay nang ina mo. Ang tagal mo, ayop ka. Kalaban ko si Shocks. Talagang ako ay napashocks. Ang sabi ko ay yaks. Gusto na maglanggas ni hindi ka patagpas. Wes lamon to nagpiling, tila hinain sa piging. Nagbisto lang Johnny Smith na may puking bagong wax. Pag ako ang kalaban, delikado ka iyo. Nalalapit ka na sa kamatayan, parang Chris Aquino. Pagkat kaya ko ilagpas sa 100%. Ang lakas ko sa digmaan. Di na kailangan paabutin ng 300 para makakita ka ng Spartan. Sasapok sa akin ng balyat mga kaldag. Ika'y dumayo sa barako na kahit spalto na kaya pa. Mga barako terrible, nilagulpihan sa tundo. Walang ibabatong palyado pag napuruan sa bugto. Bawat bara tatangkilikin, bawat bara tatak sa isip, talagang tatangkilikin, pudripan sa ugbo. Tangino mo, huwag mo ako ganun po. Itsura pa lang halatang Bisayang boksingero na vlogger. Pato-pato yung mukha, kala mo karakter sa Baki na grappler. Yung mukha mo, ay pag may boxing sa pestahan, ikaw yung panlaban. Yung mukha mo, tinaguri ang kilabot ng gloves ng Kabisayaan. Tignan nyo. O di ba naka-tank build yung face ni Loco? Talagang magugulat ka, mas maunat pa sa lambi ng lolo. Ubod ka ng wak, beginner magsulat, mapapamura ka lintek, sobrang pilit mo mag-construct. Mga bara tinipid, walang diin, mga tula, kaya yung tama mo bitin, parang hitit, sabay buga. Minamalit mo ata ako, Rengel. J. Paul tapos Mayweather. Napatrip ka naman, sir. Hiningi ko, Francis. Binigay mo, cancer. Kaya di na para panoorin yung mga walang kwenta mo na batin. Litaw na yung katangahan mo, di na para mag-isip pa ng angle. Kahit magpa-tutor ka nonsense, kahit sa alien pa brother, mananatili kang talunan ni John Carter. Pagdating sa letrahan, ako yung master mo tol. Manipis ka pa sa nori, itong rapper lamon. Sa akin tigok ang kabatel lamon. Kasi kung pukpukan nga itong laban, gamit ko yung hammer ni Thor. Dahil, first time, para kay Shocks, pakinggan natin. Yeah. Yo! Yo, check! Humingi ako ng laban kay Riniel. Ang sabi ko, dapat malaki at pandikdikan. Ang kaso, binigay ito. Lintian. Boss, ba't maliit din? Lintian? Hoy, gago! Di porkit mukha kang pare, yung laban na to'y magiging pitpitan. Eto na ba yung Don si Den? Ang cute ah! Pangit na mahilig mangutya. Pero pag nilait, nagagalit kung bakit kasi hambog siya.
Yung ganyang galawan, sakit na yan. Na dapat pinapakonsulta sa albularyong bakla. Kasi ikaw lang yung bukod tanging nemik na nangingitim pag namumutla. Oo, nemik ka. Ganito itsura ni Piccolo nung bata pa siya. Tapos sasabihin mo sa amin, gwapo ka? Eh, yung ganyang mukha, salot, leche ka. Peste ka, pwede pa. Pero gwapo ka sana eh. Kung naging kulay, berde ka. Tangin na ganyan na nga yung pagmumuka. Ang lakas pa ng loob, nalagyan ng Don yung pangalan ng bobo. Don yung pangalan. Pero aulay ni Mr. Popo. Oo, hindi ka napuputi kahit kumain pa ng mustasa. Don, maastang Don. Pero mukha namang mutsata. Pero speaking of Don, meron akong narinig na bulong-bulungan. Akala ko ba pag Don, mga bis yung inuutos-utusan? Eh, ba't ito Don? Pero sa bis, sunod-sunuran. Tangin na to, feeling Don. Ano ka, hukuluban? Ano, naaasar ka na? Sisihin mo yung Diyos kung bakit ka ganyan. Kasi nung nagpalaro siya ng mga pangit sa langit, mukha mo yung nag-grand slam. Tangin na kasi doon. Tapos yung mukha pang Spartan. Ganto handsome. Gago mukha kang Spartan. Gago mukha kang Spartan na marksman na sumasahod ng tansan. Sumasahod ng tansan? Lupit mo bantam. Putatayin mo pa si Batman. Pangina payag ka nun, sahod mo, tansan lang. Puta ginawa kang baby. Kung ako amo mo, sahod mo, balat ng candy. Pero sige, ikaw na. Manlait ka na. Manlait ka na. At dapat magaling kang mamili ng paksa. Boss, damihan mo yung balat ng candy para ipakita naman niya yung max niya. Angas, putang ina. Wala namang interesado sa karir niyan. So, ano ko daw, yung sahod ko daw, tansan. Yung sahod mo, apir lang. Okay nang ina, oh. Sablay kung tumira, kakagigil. Parang ihilang sa baul pag bagong gising. Pero in fairness yung deliver, fight na fight. Yung gestures, di halatang bay na bay. Ganito yung mga kinukuha pang bante. Yung high na high, pang banda, sa high alay. Oy, dugyot. Kabisado ko na ng paugong. Porket gwapo ka bilang dudong, nang uuto ng katulong para maibsan ng iyong gutom. Dapat dito kinukuyog, puro pag-aasik ang dulot. Lahat ng iyong makasalubong, kundi binabangungot, nagtatakip na kumot. Ngayon sa akin, umarurot, tsak mananakit ang tuhod. Gagapang parang uod, di ka lang kakain, talagang hahalik sa bubog. Pangalan mo palang nagsabi na kinakapos ka repa. 4 na titik lang, kaya kung pakikinggan, walang kwenta. Krisis ka na nga sa pera, pati ba naman sa letra? Utang ino. Krisis ka na nga sa pera, pati ba naman sa letra? Yung mga naiisip ako, don't see them. Pag in-speed, napakaswabe. Ikaw, shucks! Pag binanggit, puta grabe, para kang babaeng maarte na nakatapak ng tae. Yung mga naiisip mo, katangahan, salungat sa iyong utak. Shucks ang pangalan, pero yung mga banat, di panggulat. Trying hard magpaka-coops. Samantalang ako, nagbabawas na para may plus points ako sa heaven. Katunayan, di ko dadama yung mga anak mong nagbubukas ng pinto sa 7-Eleven. Real talk! Sasabayan mo ako sa estilong the master. Pakshit, daig mo pa na salvage. Masyado ka pang kulang kung makikipagpungguyan sa king kong na nag-rampage.
Alam mo, yung panlalait ng wagas, nakadepende yan sa estado ng buhay. At dahil patay gutom ka, ang ina ka, hindi sa'yo bagay. Ano akala mo, kaya mo na ako porket yung gutom ko na wala na? Asa, mas wala kang tsansa pagkat busog na nga ako. Kaya asahan mo yung mga bara ko may sustansya. Pero wag ka, maangas yan tumugma. Sarap i-review yung mga multi niyang balatan. Tipong pang break it down. Tapos yung guest mo si Badang. Pag pinuri na nila Luni yung pagra-rhyme mo, matik. Imbis na multisyllabic, magiging multisarcastic. Pag ganyan biniyaya ka ng labis na kapangitan, gamitin mo sa tama. Pag ganyan biniyaya ka ng labis na kapangitan, gamitin mo sa tama. Gamitin mo sa kadiliman. Asahan mo lahat kami nung mapapa-nice one man. Basta tuwing lalabas ka ng bahay, tuwing brownout lang. Kampon ni Santanas, mali ka na sinisindak na kalaban. Di mo ako matatakot kahit alagad ka ng mambabarang. Pagkat para ako si Pedro Penduko kung di mo nalalaman. Komedyante man ng estilo pag lumaban, taglay naman ng talento, kaya kang dalhin sa kamatayan. Time. Second round para kay Shocks. Ah! Yun na yun. Tingin mo yung ganong insulto, kaya akong mauga. Tanga kahit anong sabihin mo, wala akong pake. Baduraan pa kita sa mukha. Tangina to mga insulto. Walang common sense. Pambatang kasaran na parang humihingi agad ng no offense. Humihingi agad ng no offense. Para kang nag-drawing tapos colorless. Ayaw mong sabihin yung totoo sa kalaban mo kasi takot ka na kombohin, di ba? Kasi napanood ko yung laban nito kay Paul Buang. Siguro dun siya na trauma. Winalanghiya na yung babae. Puta, parang nakadroga. Sobrang napikon yung kalaban, yung utak na torta. Iyak si Ropa. Kasi wala siyang nagawa nung yung mukha niya diyakot na parang bola. Sobrang laprip yung laban nyo, Gar. Ikaw na nga yung pinisikal, pero mukha mo pa rin yung nakakaasar. Nung laban nyo, di Paul Buang, parang kakantot ng tropang magandang babae sa bar. Kasi pagkatapos ka niyang anuhin, ang tangi mo na lang nasabi sa kanya, walang anuhan, par. Walang anuhan, par. Ha? Pwedeng mo tundo tapos walang anuhan, par? Putangin ang taga-tundo to. Yung bayan nasa talampakan. Paano ka naging taga-tundo? Kung simpleng pagbawid, di mo nagawa sa kalaban. Akala ko ba pag taga-tundo may dugong manambit at matapang? Ba't ito nung nakante, hanggang salita lang? Ako? Hindi ako taga-tundo. Pero pag kinante, kayang mambasag ng aliw. Oo, hindi ako taga-tundo. Pero pumapatol ako sa baliw. Kasi mas tupal pa to kay Kiluwa. Pagdating sa ululan, sa sobrang kupal ko, kaya kong magtala ng motor. Kahit yung motor, di patapos yung hulugan. Pero pansin nyo, hindi ko dinama yung pagiging pagkamukha nila ni Jenny para mabalas to. Hindi ko na kailangan idamay yun kasi di naman malakas to. Pero sige, magpatawa ka na. Pero kahit anong sabihin mong pang-insulto, di ako matatabla ng asar o yangal. Pero isa lang sinisigurado ko, na tong nagpapatawa, mamamatay ng dahil sa pagpapatawa. Goldagal! Time last round para kay Don Sudem. Ay, nagre-rebut na sana ako. Yun nga lang parang aking napagtanto. Paano nag-stutter ka, pre? Ano nangyari sa'yo? Puro joke na lang ba? Ayun na ba kaya mo ipanlaban? Ha? Tumatawa ka pa, putangin na mo, sarap mong sampal. Yo, sa round 3,
sana mag-iinsulto ako. Kaso, di ako nakapaganda. Kaya ngayon, ang gagawin ko rito, piprista lang ko na lang to. Alos ginawa nila, naglalabas sa cellphone. Hiningin mo, pakita ko. Hiningin mo, di ako nagsi-cellphone, tarantado. Ano yan? Oh, nag-i-distract. Ganyan talaga kapag wala nang maasar. Oh, tingnan mo ha. Tingnan mo yung yung profile mo. Tingnan mo ha. Tingnan mo. Paano mo ko sasabihin na ako? Oh, tingnan mo. Kala niya nag-tiktok ako. Ano pangalan niya ito, pre? Makikita ko sa convert. Burat. Makikita ko sa convert. Burat na malaki. Burat na malaki. Reniel. Makikita ko si Sidin niya yan eh. Kung tagal nandito. Ako gumaganon po. Tangina mo. Sige, wag na nga. Oy! Kahit bagong ligo ka, mukha ka pa rin madungis. Isa kang isdang kanal na hindi nabubuhay sa malinis. Basurang nilalang hinahunting ka ng Metro 8. Pag nahuli, malamang ipapakain sa Leonel. Galit sa'yo mga kapitbahay mo, kaya madalas ka nilang pagdamutan. Pero nung nakita na nila yung mga anak mo, lagi ka nang inaabutan ng ulam. Pero happy family naman. Buo at kumpleto. Cute nga ng banding nila eh. Vertikalan sa estero. Vertikalan sa estero. Walang bago sa pinapakita mo. Matagal na yan pinaglumaan. Kung may bago man ibitaw, puro chismis at gawa lang. Kaya kung sa comeback ng Raplines, ikaw yung pambanggaan. Yung comeback ko sa Raplines, ikaw yung tatapak-tapakan. Kaya huwag kang masyadong mag-inaso. Kaya huwag kang mag-inaso na masyado kang kailangan. Dahil nandito ka lang ulit para meron akong kalaban. Dahil nandito ka lang ulit para meron akong kalaban. Paano? Sobrang baduy mo, Cordy. Inadapt niya ang lahat ng kanya lodi. Pinaghalo-halong sakit, ex-lutonsi. Kaya naging resulta, pinawak na ori. Kakaaral mo ng bagong meta, di mo na malayan, ikaw na yung nayayari. Tanda mo na kapag sobra na sa tasa yung panulat, madali na mabali. Kaya kung ibibida mo yung 10 bits mong tira, masasabi kong X-Boss week pa. Pagkat pinapamalas kong technique dope, imba. Kaya sa laro, number 1, di kayang bantayan. Derrick Rose era. Shoutout nga pala kay Micaela Lacaba. Dahil sa pag-post sa mga battles ng kuya mo, natambakan ka ng labada. Tambakan ka na. Huwag kang mag-alala. Makakamit mo rin yung nais mong matamasa ang makapangasawa ng katulad ng kuya mong makatangkawawa. At dahil dyan, buwan to sawa ako magpapatupa sa kanya, pare. Sabay ipuputok ko yung tamod sa muka ng anak mo na babae. Karumal-dumal na sasapitin nila, sobrang grabe. Hanggang sa magbigti na lang sila ng dahil sa nangyari. Isa siya sa mga triangulo represent. Madalas special guest sa walang budget na event. Pero kahit na marami, sa akin kukulangin yung mga kamiyembro mo't kasapi. Pagkat tulad ng kay Wanda, yung aura kong ibabahagi, paniguradong ubos ang triangulo na parang Illuminati. Ngayon itong cheap na triangulo na to, pinutrip ng easy. Nagbistulang kumain lang ako ng tig-pipisong piwi. Last one, para kay Shucks. Wow, namilingan mo. Yo! Kit-kit mo talaga magalit. Para kang maliit na dinosaur. Yo, tangina! Hindi talaga nawawala yung sumpa ko sa battle rap. At yun ang hindi ko matanggap. Kasi kahit ang liga ako mapadpad, puro pangit ang aking nakakaharap. Puro pangit ang aking nakakaharap.
Tangina mo, pangit mo kasi. Puro pangit ang aking nakakaharap. Nung laban ko sa FRBL, kalaban ko, ex-convict. Sa Massive, exotic. Dito naman sa rap lines, emoji. Nung nakita kita, akala ko, ilusyon. Kasi ikaw lang yung bukod tanging emoji na maraming emosyon. Tingnan nyo naman kasi yung mukha. Di mo alam kung ngingiti o malulungkot ba. Gantong mukha pag tinanong o hindi, sabay yung sagot niya. Yung mukha mo yung dahilan kung ba't na-invento yung daruma. Pakinating mukha yan, ang daling i-drawing. Kahit sinong puminta, mabuboring. Gantong mukha. Sa gabi nag-good morning. Nung nilikha ka ng Diyos, siguro inuna niya flooring. Inuna niya flooring. Kung ba't ganyan kagulo yung mukha mo, sisihin mo nanay at tatay mo tanga. Kasi di nila alam nung pinapanganak ka, di nila alam kung uulamin, nagbubuhayin ka. kasi ganito kaliit nung pinanganak to. Talagang mapapaisip ka. Kala nga ng nanay mo may sakit siya sa bato. Kasi sumabay ka lang daw sa ihi niya. Pero hindi. Maliit din naman ako nung pinanganak. Pero ang pinagkaiba, ikaw hayop ka, irrelevant. Oo, maliit din ako nung pinanganak. Pero nung naging kimeraan, hindi ka mananalo sa akin. Hindi ka mananalo sa akin sa gitna. Malambot ka pa. Kaya huwag kang feeling stone. Kasi malabong sumablay ito sa mid na parang si Sean Livingstone. Bobo. Na parang si Sean Livingstone. At ngayong round 3 na, napansin nyo, di ko dinamay yung anak niya. Kasi wala namang dahilang idamay yung bagay na hindi naman sa kanya. Lahat ng panlalait mo dahil isang lait ko lang, burado lahat. Yan! Kaya sa mga nagbabalak pumasok, disgrasya inyong kahantungan. Pinasok mo na ngayon yung triangulo, bukas di ka na matatagpuan. Patay! Yo, Rap Lines, Breaking Point 4, dito pa rin sa Puwersa Studio. Magiging ulit para kay Don Sedem, tsaka kay Shox sa Puwersa. Breaking Point 4, ang boto ng hurado, 3-2 para kay Shox. Yun, shoutout sa brotherhood, saka sa mga tao gama. Yo, Greg nga pala, Lily City. Binoto ko, Shox. Round 1, binigay ko kay Donsi. Round 2, hindi na lang yung pigo. Binigay ko kay Shox na pang-prank lang. Medyo nakailayan ako sa jokes ni... Sa akin lang yun nasa akin. Nakailayan ako sa jokes ni Donsi. Kaya binigay ko kay Shox. Sa round 3 din na nag-ano si Shox. Binalik niya yung anak, pinutukan sa mukha yung anak. Yung sabi ni Shox na bakit sa'yo ba yung anak na gano'n? Kaya binigay ko yung Shox yun. Kaya 1, tabla, 2, Shox, 3 Shox. Kaya Shox. Yo, Makoy, Moto, Second Field, Pulo, Enzim, dinad ko siya by round. Round 1 yung pinakadikit nila. Round 1, ang dami nilang, una bumanat si Don Sedem, ang daming mga linya niya na puro one-liner na tumatama. Yung isa, sa presensya, lamang siya sa presensya. Kung titimbangin mo, halos dikit lang sila ng mga lumanding na punchline.
dinabla ko muna yun. Round 2, para sa akin pinakamalakas sa rounds ni ano yun, Don Selim yun. Yung round 2. Mas natambakan niya si Shax doon. Kung bilangan ng punches nagwa 1-2 din si Shax, pero yung mga one-liner nito, kalmado niya binibitawan pero tumatama eh. Tapos round 3, crucial yung ginawa niya na parang nawala siya mag-freestyle. Ang haba ng kinain na oras nun, pero bandang pagitna, parang na-revive niya yung sulat niya na tumatama pa rin. Tapos round 3, kala ko makukuha na ni Don Selim. Tapos yung round 3 ni Shax, doon naman yung pinakamalakas niya na rounds, yung mga haymaker na tumatama din. Kung lumaylay si Shax doon sa round 3, pwede makuha ni Don Selim yun, kaso niya na mas na umangat yun. Kabla dapat yung tag-isa silang round, pero mas malaki yung, mas crucial yung sa round 3 eh. Para kumbaga i-close mo yun na maayos, pero yun, Shax. Lobo guy, mahirap i-judge ng laban. Nandun ng laban, midget boxing. Pero ayun, isa ako sa mga nag-vote kay Don Selim. Round 1, round 2 sa kanya. Round 3 kay Shax. Parang nakahabol naman si Shax sa round 3, pero mas ko yung sulat sa mga punchline ni Don. Yo, RBRT, aka Bobo daw mag-judge ulit. So yun, medyo sobrang hirap i-judge ng laban. Round 1 doon sa akin yun kasi observational humor yun nangyari. Si Shax, ang gaganda ng mga linya, yung Duendehan, yung Nemec, Binawi, tapos yung Grand Slam, tapos yung Max Line. Tapos yung round 2 kay Don Sedem din yun para sa akin kasi confidence, yung katulad ng multi 7-11, tapos dissection talaga yung nangyari. Kaya Don Sedem yun. Round 3 naman, Shax yun para sa akin kasi maganda yung personals versus personals na nangyari sa round 3, pero parang nangibabaw sa performance si Shax, kaya Shax yung binigay ko sa round 3. So overall 2-1 para kay Don Sedem para sa akin. Binigay ko yung ito kay Shax. Kasi yung round 1, goods naman, tie yun para sa akin yung round 1. Yung round 2 ganun din, tie din yun para sa akin. Sobrang, kung may lalamang man dun sa kanilang dalawa, gahib na lang. Tapos parang decider sa akin yung round 3. Kung na-spit ni parang Don Selim ng mas na-maximize niya yung oras niya. Tsaka malakas yung stage presence ni Shax para sa akin. Maganda yung delivery niya, malinaw din siya magsalita, kaya kay Shax yung minuto. Shout out na.